Hello guys, good afternoon. Welcome back sa ating channel, Talentadong Egay. Didiscuss po natin ngayon ang ah, electrical accessories po natin sa ating bahay. Yung sinasabi ko pong accessories katulad ng outlet, discuss po natin yan kung ah, paano gamitin ng tama. Okay guys, proceed na tayo sa discussion natin ng outlet. Paano siya gamitin ng tama? Paano natin malalagay sa safe yung paggamit natin ng outlet? Ibig kong sabihin po, meron kasi mga outlet na hindi po natin napapansin pag ginagamitan po natin siya ng sinasaksakan natin siya ng halimbawa ventilador, nag-i-spark siya, di ba? Merong senaryo na gano'n sa bahay po natin. Baka hindi nyo lang po napapansin, pag ipinalag natin yung gano'n, pumuputok ng konti. Pero mahina lang naman ang putok nun. Pero yung hina na yun na yung nagkukos nung unti-unti ka, every time na magsasaksa kayo, nag-i-spark yung outlet na yun. So, para maiwasan po natin yung gano'n, na walang spark na mangyayari pag nagpa-plug po tayo ng isang bagay, siyempre, sisiguraduhin natin na yung isang bagay na isasaksak natin, ventilador man yan, or anong, halimbawa, mga water heater, ginagamit natin sa kusina na di kuryente, siguraduhin po natin naka-off. Kasi ang outlet po natin sa bahay, dugtong-dugtong lang po yan eh. Baka po nag-spark na doon, nag-spark pa rin sa kabilang dulo, may mga tendency na po na mangyayari doon, mag-iinit na yung cable niya. Yan, ang tip na lang po natin na mangyayari doon, halimbawa yung ventilador, isasaksak ninyo sa outlet, pa-plug in po natin, siguraduhin po natin na naka-off yung ventilador. Isa po sa mga sa mga safety moves na gagawin natin para iwas spark do sa outlet. Kasi pag nag-spark po yun, baka naka-open yung ventilador, pag saksak natin, i-spark yun, baka madamay pa yung kamay ninyo. Kasi pumuputok yan eh. Kailangan siguraduhin po natin na naka-off yung ventilador. Pag yun nakasaksak na, saka nyo i-open yung ventilador, wala na pong problema doon. Kasi may mga dahilan din bakit nag-i-spark. Baka yung pong halimbawa, ventilador, gumagana pa nga, pero na pala, yung overuse na rin yung motor niya. Meron kasi yung ventilador na ganun eh. Mainit yung yung mga windings kasi ng ventilador malapit na siyang bumigay. Kaya pag saksak sa outlet na ganun, malakas na yung spark niya. Yun lang po, yung sinasabi ko lang yun na isa sa mga cause ng malalakas pong umispark, mga ganong senaryo. Sample, yung halimbawa, yung washing machine. May sariling outlet po yan. Palagay ko naman yung outlet sa kabilang dulo at saka sa ibang area kasi isinasama na. Sa tutulan, dapat hindi isasama yun. Separate dapat yun sa papunta ng panel board. Dapat separate yun para pag plug in, bumigay man yung outlet ng washing machine, yung outlet ko hindi affected. Wala pa po tayo sa topic na yun. Ang sinasabi ko pa lang po ay yung dapat i-insert natin sa plug, sa outlet, dapat siguraduhin natin naka-off ang isang bagay. Halimbawa, ventilador. Kaya mga ganyan po yan. Saka yung ginagamit niyong water heater na maliliit sa pan-table. Nagkukos po ng ng spark pag naka-on. At yan, halimbawa, yung nagsaksak kayo sa outlet na sa loob ng bahay ng isang pang extension wire. Ibig sabihin, isinaksak mo yung extension wire mo sa wall, tapos siyempre yung kabilang dulo, meron pa rin outlet yun. Extension wire nga eh. Tapos yung extension wire na yun, sasaksakan uli yun. Yun po yung iniiwasan natin yun. Baka po yung outlet na yun may problema na halimbawa maluluwag. Yung sinaksakan mo meron ding maluwag na
Ang outlet kasi sir, meron maluluwag po yan eh. Bigyan ko lang po kayo ng sample. Yung mga ganitong outlet po, pag hindi nyo pa naalagaan ito, posible sa katagalan yan, maluwag na po yung pinaka-busbar niya sa loob. Pag insert niyo po ng pag-plug niyo dito at naka-on yung isinaksak niyo dito, magano po yan, mag-i-spark. Hindi naman po mamamatay ang kuryente niya, kaya lang matatakot kayo dahil nag-i-spark na sasaksak ninyo. Kasi kapag shorted yan, lalo kayo matatakot kasi puputok na yung breaker ninyo. Magba-brown out na kayo. Yun po yung iniiwasan natin na mangyari yung gano'n. Kasi sa bahay, kasi pag nasa bahay tayo, wala namang ibang nakakaalam ng gano'n, kundi mga electrician. Okay lang kung kahit naiintindihan nyo po ang electrical sa loob ng inyong bahay, pwede nyo automatic gawin nyo kagad. Paano kung walang gagawa? Mahihirapan po kayo doon na ganong mga senaryo. Kaya yun po yung iniiwasan natin, yung biglang mamatay yung power supply nung lang gawa lang ng mga gano'n. Kasi nag-cause of fire po yung mga gano'n eh. Lost connection, yun po yung nag-cause ng fire. Kasi nag-iinit yung pag nag-init, yung wire, malulusa yung insulation niya, magdidikit yung dalawang copper, masusunog na po yung dire-diretso. Nakakalungkot niyang isipin na pag mayroong sunog sa bahay, lagi pong ang dahilan kuryente. Samantalang kumbaga kaming mga electrician, ginagawa po namin yung tama para yun po yung, kasi ang electrical po hindi po 99% eh. Dapat niyan 100% lagi. Kasi yung 99%, 0.9, yung 0.01 na may mintis ka, hindi pa rin pa uubra. Parang tubig lang po yan eh. Tubig eh, hindi mo rin mapagkaila yun. Pero yung kuryente, ganun pa rin yun. Hindi po pwedeng may diferensya ka ng gabuhok. Pura mismo, ginagawa mo pa lang yun. Pwede ka nang masunog nun pag mali yung ginawa mo. Kaya yun po yung iniiwasan natin, yung lost connection, yung tamang pag-insert ng plug sa outlet, kailangan naka-off yan. Lalo na po kapag ang ginagamit mo ay plancha, siguraduhin dapat naka-off yan. Kasi pag sinaksak ninyo ng naka-on, pag plancha, meron pang coil yan, ang lakas po ng putok niyan. Pag pumutok po yan, matatakot kayo, tatakbo kayo ba? Hindi nyo alam tatakbuhan nyo. Yan po yung sinasabi ko po para po malaman natin ng iba, mai-distribute ba yung kaalaman, matutunan ng iba na ganun pala ang kuryente. Tama po, ang kuryente po, invisible killer po yan. Hindi po pwede yung 99.9, kailangan po 100% paayos. Kaya ang pinakasolusyon na lang po doon, siguraduhin yung mga outlet, condition, hindi maluluwag yung mga tornilyo. Nakasigurado na yung ventilador nyo naka-off bago isaksak. Lahat po ng bagay na pwedeng isaksak, kailangan siguraduhin natin naka-off. Sana po nakapagbigay ako ng konting kaalaman regarding po sa kuryente sa ating buong tahanan. At hindi lang po sa tahanan yan. Yan po ay kahit sa building, kahit saan puntahan ako ng lugar, kuryente, dapat po safe ang ating paggamit. Okay guys, sana guys may napulo tayong konti doon sa ating pong diniscuss na about the electricity sa ating pong bahay, kung paano maging safety tayong gumagalaw. Sana guys, huwag nyo kalimutan guys na mag-like and subscribe sa ating pong channel, Talentadong Egay. Thank you very much po sa lahat ng nanonood ng channel ko po. At kung meron pa yung comment, i-type nyo lang po, i-message nyo lang ako kung anong gusto nyo pong malaman. I-discuss po natin yung isa-isa. Thank you guys.